Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda na niyang kachismasang Kimpaw, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin naman po natin pag-uusapan ay mayroon nga pong kinalaman dito sa pamamahiya po sa mga bashers nila Kim and Paolo. Ayan, kasi naman masyado po sila nagmamagaling. Kaya mga kakimpaw, eto napakagandang pag-usapan natin ang tungkol dito. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po'y maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Basta mga balita po na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And narito naman ang mga nais po nating pasalamatan ngayong gabi bilang pasasalamat sa ating pong mga ka-KP na nakatutok parati at nakaabang sa ating pong mga daily updates para mabigyan na rin po ng tinig ang kanilang mga opinyon. So, ang lucky commenter natin ngayong gabi ay ang first po ay si Ma'am Linda Mercado. Shout out po sa inyo, Madam Linda, at magandang gabi. So, narito nga pong comment niya, sabi, "Nako, Miss Gandara, hanggang ngayon, hindi pa rin sila naniniwala sa relasyon ng Kimpaw. Magjusawa na sila. Kita naman natin na talagang pinasunod ni Paolo sa pares si Kim. Hindi niya kinaya ang mawalay sa Chinita Princess niya. Alibay lang nila ang training kuno, pero the real truth, they want together. I'm sure they will spend the Holy Week abroad and will back together in the first week of April. This only shows that they will always together forever. Being professional and respect to the production and co-star of the movie with Nadine. That's the reason why there are no pictures or ayuda from them in Paris. We know how professional Paolo was. He separate his personal life with his career. Same with Kim. And to bashers, continue your bashing because it helps Kim Pao to be more popular. Hindi naman kayo papatulan ng Kimpaw at true fans nila, lalo na ng kagaya namin na educated na seniors. Thanks, Miss Gandara, and God bless. Thank you so much, Ma'am Linda. Abaw, at talagang nasingit pa nga ang mga bashers. So, ayan, hindi po talaga tayo patatalo sa mga yan, di ba, Ma'am Linda? And tungkol kina Kim and Paolo, dami na nga pong VOB, dami na nga pong mga haka-haka tungkol po dyan. Pero magkakalaman din naman po, sabi nga po, time is the ultimate truth teller. Ayan, magkakaalaman din po yan. Malay nyo, bigla pong magpa-late po si Kimi or pagbalik niya dito sa Pinas, saka lang magbigay ng ayuda. O edi tayo po ay nawindang lahat. And dahil ang tagal na ni Chinita Princess, for sure po yan po ay magbablog. Sana mablog ni Kimi. Oo nga. Anong for sure? Sana. Sana. Ayan, kumakapit ako. Anyway, dumako naman po tayo dito sa comment ni Ma'am Tina La Fortesa. Shoutout po, Madam, at magandang gabi. Sabi niya, Gandara, bakit kailangan i-gatekeep ang mga pics at ganap ng Kimpaw para sa respect sa project ni Pao at Nadine? Paano maapektuhan? Naroon din naman boyfriend ni Nadine at may pic na nagpapike. Di ko rin po alam, Madam Tina La Fortesa, kung bakit kini-gatekeep nung iba. Pero okay lang din naman po sa akin basta sure sila, at kung hindi rin naman, wala rin naman pong problema kasi matured na rin naman tayo ng mga Kimpaw fans. Alam niyo yun, na mauunawaan din na hindi naman sa lahat ng oras magiging magkasama talaga sila Kim and Paolo. Pero na lang kung talagang matali na talaga sila sa isa't isa, yan ang inaantay po natin. Walang kaso. Pero siguro kung yung dahilan kung bakit i-gatekeep ay may matinding dahilan ng iba.
Ayan, pero so di po natin masasagot 'yan sa ngayon, Ma'am Dina, kasi oo nga nandun din naman po ang boyfriend din natin. Samantala sabi naman ni Ma'am Rosemary Chano, aside from that, Miss Gandara, alam ko na pala, wait lang Ma'am Dina La Forteza. Siguro kasi hindi naman po, ah showbiz yung jowa ni Nadine, walang maapektuhang ka-love team, yon siguro, I think. Anyway, sabi naman ni Ma'am Rose Mariano, aside from that, Miss Gandara, nakita din daw sila nag-coffee. Miss Gandara, parang si Paolo at Kim kasama ni Miss Tonette kasi nagpasalamat siya sa 2 beses at may padalawang Michelin stars. Ganyan na ganyan din kasi ino-order ni Kim and Pao pag may Michelin restaurant sila with wine din at mahilig din sila maglibre. May nag-post din kay Nadine, puro meat naman ang pinakita kay Nadine. So, ibang restaurant na kay Nadine, kasama siguro live-in partner niya. Hindi natin alam, Ma'am Dina La Forteza, basta ako, nung makita ko po yon isa lang po agad na pumasok sa isip ko, si Kim Chu. Kasi nga, ayan, tulad ng sinabi nyo, ganyan din po ang ino-order ng Kim Pao pag magkasama po silang dalawa. Anyway, dumako naman po tayo dito sa post ni Kikay kung saan nakalagay nga po rito na si Sofia Andres handa nga daw pong ipagtanggol si Kim Chiu sa kanya po mga haters. Grabe ano, ganyan po kamahal si Chinita Princess at hindi naman po siya mamahalin ng mga kapwa niya artista kung hindi po talaga napakabuting tao ni Kimi. Biruin niyo yon, handa po si Sofia Andres na makipag-away, ayan, at ipagtanggol si Kimi sa kanyang mga haters. Kaya pala panay din ang bigay po ng mga clue ni Sofia, panay din ang bigay ng ayuda ni Sofia sa Kim Pao. Di ba tandaan nyo yun during the alibi? Nagbibigay rin po siya ng hint. So, yun pala. Dahil nga mahal niya po si Kim Chiu. Sabi dito, Miss Sofia Andres inamin na si Kim Chiu ang isa sa pinakamabait na nakatrabaho. Wala kang masasabing negative dyan. Ipagtatanggol niya rin sa haters, lalo na sa kabila ng panay paninira. Marami nagmamahal sa Kim Pao. Thank you so much naman, Sofia, kung handa kang ipagtanggol si Kimi. Sabi pa dito, ayan, hindi lang nila mapabagsak ang Kim Pao, kaya kung ano-ano ang sinisilip nila. Si Sofia na mismo nagsabi, grabing humble ni Kimi at sobrang husay. Grabe, doon sa hindi mapabagsak. Grabe talaga yon. Totoong hindi talaga napapabagsak na kung may tatamaan po dyan. Ganyan talaga sila kasi hindi lang nila mapabagsak. Actually, sa ginagawa po nilang yan, ang kawawa dito si Janine. Alam niyo yon, ang ano po dito, napuperwisyo si Janine. Kasi iniisip, halimbawa, mga ibang KP na mabilis maniwala sa mga sabi-sabi. Ako naniniwala ako na inosente si Janine. Mga fans niya lang gumagawa ng gulo. Pero sino po dito napapahiya? Si Janine mismo. Kasi nga yung mga fans niya ganyan. Nawa nga po ay masabihan. Nawa nga po yung maging aware po siya tungkol po riyan. Parang naalala ko dati, nagawa na rin po niyang pagsabihan. Pero umuulit na naman tong mga to. I think sana po ay ma-call out niya ulit. Tumitigil rin naman sila. Siguro titigil sila kapag doon na mismo nang galing, di ba? Sa kanya mismo nang galing. Siya kasi yung kawawa dito at napapahiya talaga. Katulad dito sa post na to sa social media, o 'di ba? Nakalagay po si Janine, kahit ang tinutukoy lang naman ay ang mga bashers. So, ano ibig sabihin nun? Pangalan niya yung nakakaladkad, siya yung napapahiya because of that doings ng mga fans niya na yan. Anyway, sabi pa dito, masarap ka-work si Kimi as in deserve ang kasikatan niya. Nagtataka nga ako at binabash siya sa kabila ng walang ginagawa sa kanila.
Grabe naman, kakahiya. Nakakahiya talaga ang ginagawa ng mga bashers na yan, ano, na gusto pong sirain, pabagsakin ang Kim Pao. Grabe, nakakaloka. Sana po ay matigil na yang mga hanash nila na yan at mawala na yung inggit sa katawan po nila. Sabi mo dito, yes, napakabait na tao ni Kimi, lalong-lalo na ang pamilya at kasamahan niya sa trabaho. Kaya kahit anong paninira nila, hindi matitibag ang Kim Pao. Kaya kayong mga haters, tabi-tabi kayo. Sofia, ipagtanggol mo si Kimi. Thank you, Sofia. Love ka namin. God bless you and your family. Kaya nga sa mga KP rin ako, hindi lang naman po ang kabilang fandom ang may toxic, pati rin naman po ang sarili nating fandom na KP, na Kim Pao. Meron din po mga toxic fans talaga na nakakahiya din. Nakakahiya din kasi, ayun nga, kung sino-sino na lang din talagang inaaway, dinadawit, ganyan, kung sino-sino na lang talaga. Kasi dahil sa pagka-selfish. Pati nga si Sofia, 'di ba? Inaaway din nga po dahil may kissing din daw, may kissing scene din kay Pau, na kung sana tigilan din po natin at baka magaya tayo sa kinamumuhian natin mga bashers na hindi natin namamalay sa sarili na ano rin po tayo, mga toxic na rin. Anyway, sabi pa dito, ang masasabi ko lang sa mga fans ni Jay, magtayo din kayo ng fans club na marami para sumikat at masuportahan nila at hindi puro inggit. So kayo guys, ano inyo masasay patungkol dito? Comment ka lang po dyan sa baba. Dito lang muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kas pong muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.